Magandang araw. Una sa lahat, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Reynold. Ako ay 19 years old at nakatira sa Makati. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na hindi ko malimutan. Matagal na rin nang mangyari ang aking kwento at sa mga di pa nakakaalam, ay malugod ko itong ibabahagi upang maging tulay sa mga sarit-saring komento natin. Kasalukuyan ako noon na nag-aaral ng kolehiyo at kumukuha ng kursong Information Technology. Nasa 5'7" ang aking taas at medyo may pagkapayat pa ang aking pangangatawan, pero bawi naman sa mukha. Dahil naman ako ang side ng tatay ko na may lahing foreigner. Mestizo ako at guwapings. Kaya lamang ay wala pang karanasan pagdating sa babae. Dahil medyo may pagkatorpe kasi ako noon pa man. Nag-iisa lang akong anak ng aking mga magulang. Kaya naman sunod din ang lahat ng aking naisin. Ang kwento ay nangyari. Ilang taon na rin ang nakalilipas. At magpasa hanggang ngayon, ay nananatiling fresh pa rin sa aking alaala ang lahat. Ito yata ang isa sa parte ng buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Medyo kakaiba to dahil noong panahon na yon ay nagkaroon ako ng interes sa insa ng aking nanay na itago na lang natin sa pangalang Isabel. Hindi pa siya yung matanda na gaya ng nasa isip niyo. Sa katunayan ay dalaga pa siya nung time na yun. Siya ay taga Cavite. Mas matanda lang sa akin ng 5 taon. At kung pagmamasdan, ay mabibighani ka talaga sa angkin niyang kagandahan. Mestiza din to. Straight ang mahabang buhok at maamo ang mukha. Lagi nga tong kinukuhang muse sa kanilang lugar noon. Pero kahit ganoon, ay wala naman akong naramdamang espesyal sa kanya nung una. Hindi lang dahil sa malapit siya sa akin at talaga namang close kaming dalawa. Kundi meron na rin kasi ako nung ibang nililigawan. Ngunit, lahat ng yun ay biglang nagbago dahil sa isang pangyayari na hindi ko talaga inasahan. Sa pagkakatanda ko, nangyari iyon 3 araw pagkatapos ng birthday niya. Hindi kasi ako nakadalo noon sa birthday party niya dahil sa may eskwela ako at may tatapusin pa akong project sa school. Kaya nagpasabi na lang akong bibisita sa kanila sa Cavite kapag may time na ako. Isang araw ng Biyernes, nag-declare ng half day ang school namin dahil sa biglaang teachers meeting. Doon ko na naisipang pumunta kina Isabel. Dumaan muna ako sa bahay namin para magpaalam at kunin na rin ang regalo ko para sa kanya. Hindi ko na pinaalam kay Isabel ang pagpunta ko sa kanila dahil gusto ko siyang sorpresahin. May katagalan din ang biyahe ko nung araw na yun. At para hindi nga mabagot, ay nagsuot ako ng earphone at nakinig ng music na palagi ko namang ginagawa. Mga ilang oras din ang nakalipas ay narating ko na ang bahay nila. Pagdating sa kanila ay matagal pa akong kumatok at naghintay sa harap ng kanilang bahay. Akala ko tuloy ay walang tao sa kanila, pero ilang minuto pa ang nakalipas ay narinig ko na ang boses ni Isabel. Sandali lang, sino yan? Tanong nito bago ako pagbuksan ng pinto. Ako to, si Reynold,
ang pinakagwapo sa lahat. Pabirong sagot ko naman sa kanya. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Isabel. Kakatapos lang pala niyang maligo at nakatapis pa ng tuwalya. "Oh, Reynold, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Gwapo ba ka mo? San banda?" Wika niya sabay tawa. "Tuloy ka. Pasensya ka na't napaghintay kita ng matagal ah." Tila excited na salubong niya sa akin na sumisimoy ang bango sa aking paligid. Agad kong inabot sa kanya ang regalo ko at nag-thank you sa akin. Pinaupo niya ako sa may sofa, sabay paalam muna na magbibihis daw muna siya. Nagmadali siyang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nakakailang baitang pa lamang siya nang aksidente itong madulas at nahulog pahiga sa sahig. Dali-dali ko siyang nilapitan para tulungan. Pero bigla akong natigilan at natulala sa bumungad sa aking ayos niya. Bahagyang nakalas sa pagkakatapis ang kanyang tuwalya at hindi sinasadyang mapagmasdan ko siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Kinabahan ako bigla at sa hindi ko rin maipaliwanag na dahilan ay nataranta ako at hindi malaman ang gagawin. Dahil sa pagkainda niya sa sakit ng kanyang likod, dulot ng pagkakabagsak, ay huli na ng mamalayan niya ang pagkalas ng tuwalya niya. Mabilis niya namang inayos ang kanyang sarili. Patay mali siya na lamang ako at kunwari, tinanong ko kung anong masakit sa kanya. Wala ito, huwag mo akong alalahanin." Nahihiyang sagot pa niya sa akin at umakyat na siya sa kanyang kwarto. Bumalik ako sa pagkakaupo sa may sofa at naghintay. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lang ay magbabago ang pagtingin ko kay Ate Isabel dahil lang sa insidenteng yun. Hindi ito mawala sa isip ko at para talaga akong lalagnatin ng mga oras na yun. Ilang minuto ang nakalipas at bumaba na rin mula sa kanyang kwarto si Isabel at kumuha ng makakain namin at maiinom na juice. Litaw na litaw, ang ganda ng kurba ng kanyang katawan sa suot nito. Nakaputing fit na t-shirt siya at nakasuot ng maong short na sobrang ikli. Lalo tuloy akong kinabahan sa oras na yun. At tila yata, hindi ko na mawari ang aking damdamin. Naupo siya at sinimulan namin ang mahabang kwentuhan. Nung unay di kami makatingin sa mata ng isa't isa dahil sa insidente kanina. Ngunit hindi nagtagal ay naging komportable na rin kami. Napag-alaman kong kaalis lang nung umaga papuntang Cebu ng kanyang mga kasama sa bahay upang dumalo sa reunion ng kamag-anak nila sa father's side. 2 araw daw ang mga to doon, kaya siya lamang ang tao sa bahay. Nagpaiwan daw siya dito sa Cavite dahil kailangan niyang gumawa ng thesis para sa isang pamangkin niya. Habang kami nag-uusap, ay di ko mapigilang paminsan-minsang mapasulyap ng palihim sa legs nito na talaga namang takaw pansin sa kanya. Napaka-sexy at napakaganda talaga kasi niya. Kaya di ko mapigilang pag-isipan siya ng kung ano-ano nung time na yun. Kahit pa alam kong mali. Kung i-describe ko siya, ay para siyang si Jennifer Lee na pumuti. At sa tingin ko nga, ay mas maganda pa nga siya. Sa aming pag-uusap, ay naalala nito ang bagay na ipinapagawa niya sa akin. Arinold, ayusin mo na nga pala ngayon yung layout ng Friendster ko. Kaya umakyat kami sa kwarto niya upang mag-computer.
Puro pink ang makikita mong mga gamit sa kwarto niya at karamihan ay may Hello Kitty. Sa kasamaang palad ay di kami makakonect sa internet dahil ubos na pala ang internet card nito, kaya iniwan niya muna ako upang maghanap ng mabibilhan. Habang naghihintay, ay naisipan kong tumingin-tingin muna ng mga pictures at video sa kanyang computer. At sa aking paghahanap, ay may natagpuan akong isang folder na maraming mga pictures at mga video clip. Tuwang-tuwa ako sa aking mga nakita at napapanood. Ngunit isang video, ang labis kong ikinabigla. Kuha ito ni Isabel sa web camera. Nakasuot siya noon ng pink na nighties. Nakatingalato, habang kagatlabi sa mapang-akit na pagkakataon. Sa puntong yun, hindi ko na naawat pa ang aking sarili. Namalayan ko na lang yung pagbukas ko sa zipper ng aking pantalon, na kahit alam kong nakakahiya o mali, ay hindi ko na inintindi pa. Ang mahalaga ay mapagbigyan ng alab ng aking damdamin para kay Isabel. Natapos ko ang video sa isang kuha ng kanyang magandang mukha na halatang hingal na hingal pa. Mga ilang oras pang lumipas ay dumating na siya. Buti na lang at nakapag-ayos na ako ng sarili. Natagalan ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi naman, tama lang. Tama lang para di mo ako mahuli sa kalokohan ko. Sabay sabi ko sa sarili ko. Teka, parang may naaamoy ako na kung anong mabaho. Bigla akong kinabahan sa aking narinig. Baka kasi nahalata niya ang kalokohan ko sa loob ng kanyang kwarto. Eto yatang mga labahin ko. Teka nga lang, ibababa ko lang to. Nakakahiya naman. At nakahinga ako ng matiwasay. Gabi na nang matapos ko ang pinapagawa niya sa akin. Kaya nagpasya na akong umuwi. Bukas ka na lang kaya umuwi. Total wala naman ng school bukas. Para may kasama naman ako dito sa bahay. Sabi niya. O sige, mabuti pa nga. Iti-text ko na lang sila dun sa bahay na di ako uuwi. Laking tuwa ko naman dahil makakasama ko ng matagal si Isabel. Kinagabihan ay nagluto ng adobong manok si Isabel. At pagkatapos naming mag-dinner ay nanood na lang kami ng TV. Hanggang kami dalawin ng antok. Uy, antok ka na yata, Reynold. Doon ka na matulog sa kwarto ng kapatid ko. Sinamahan niya ako hanggang pinto ng silid at nagtungo na rin sa kwarto niya na kaharap lang nito. Hindi ko pa man napipikit ang mga mata ko nang biglang nawalan ng kuryente. Narinig kong napatili si Isabel sa takot at dali-daling kumatukto sa pinto ng kwartong aking tinutulugan. Nagpapasami siya sa akin na doon matulog sa kanyang kwarto dahil matatakotin daw to sa dilim. Pumayag naman ako at sinamahan siya pabalik sa kanyang kwarto. Nakakapit to ng mahigpit sa aking braso habang kami naglalakad. Pagdating namin sa silid ay kumuha ako ng unan at nahiga sa sahig. Uy Reynold, bakit ka nandyan? Tabi na tayo dito sa kama at maluwag naman. Alok sa akin ni Isabel. Okay lang ako dito sa sahig. Tsaka malikot akong matulog ikaw rin. Pabiro kong sagot sa kanya. Ngunit mapilit talaga ang dalaga. Dito ka na, bisita kita. Nakakahiya naman kung patutulugin kita sa may sahig. Kinuha ko muli ang unan at tumabi sa kanya. Nung una ay magkatalikuran pa kaming natulog sa magkabilang pwesto ng kama. Ngunit maya-maya lang ay lumapit at tumabi siya sa akin para magpapaypay. Ngayon alam ko na kung bakit gusto mo kong tumabi sa'yo. Sabay bungis-ngis naming dalawa. Lumipas ang ilang minuto at kami kapwa nakatulog na magkatabi. 4:00 ng madaling araw nung ako'y biglang magising. Naramdaman ko kasing may nakatagan sa aking katawan.
Nakayakap na pala si Isabel sa akin, habang ang kanyang isang paa naman ay nakasampa pa rin sa akin. May kuryente na nung mga oras na yun at gumagana naman ang aircon, ngunit tila maalinsangan pa rin ang aking pakiramdam dahil sa kanyang pagkakayakap. Napansin kong suot niya ang pink na nighties na suot niya rin sa napanood kong video niya. Na sa ikli ng laylayan noon ay mapapasuliyap ka talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung aalisin ko ba siya sa kanyang pagkakayakap o sasamantalhin ang mahimbing niyang pagkakatulog upang maisakatuparan ang kanina lang na pinangarap ko sa kanya. Alam kong mali ang takbo ng isip ko. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari sa loob ng isang araw lang na yun, ay di ko naawat na hindi ako magkaroon ng interes sa kanya. Isang haplos ang ginawad ko sa bewang niya pataas. Bagyatong kumilos at lalong humigpit ang kanyang pagkakakapit at naglapit ang aming mukha sa isa't isa. Tulog pa rin to ng mahimbing. Kaya di na ako nagdalawang isip na suyuin siya sa labi. Kahit pa may takot pa rin ako na baka siya ay magising. Ngunit laking gulat ko nang biglang bumukas ang mga mata niya at kami nagkatinginan. Ang buong akala ko'y magagalit to sa aking kapilyuhan. Ngunit bigla na lang ako nitong ginantihan ng isang matamis na halik. Doon ay kusa akong tumugon sa sitwasyon. Maya-maya ay ginulong ko siya pahiga sa may kama. At sa puntong yun ay di na ako nag-aksaya pa ng oras. Isang pagkakamali ang tuluyang naganap sa amin ni Isabel. Hindi ako makapaniwala nang tuluyang binukas nito ang binti upang bigyan ako ng pahintulot sa isang di malilimutang pagkakataon ng aming buhay. Halos mapakapit to sa kobre kama at napapatingala dahil sa tindi ng aming gigil para sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang humupa ang damdamin namin para sa isa't isa. Naiga kaming dalawa sa higaan na kapwa hingal at pagod. Hindi kami makapaniwala sa nangyari at makapagsalita. Sandali lang nagpahinga si Ate Isabel at nagpunta na agad sa banyo para maligo, habang ako naman naiwan sa kama at natulog muli. 7:30 na ng umaga nang ako'y gisingin niya para mag-almusal. Nagbihis ako at sumunod sa kanya sa kusina. Habang kami ay nag-aalmusal na magkaharap, ay di kami makatingin sa isa't isa. Natapos ang almusal namin na hindi kami nag-uusap. Naupo kami sa sala at nanood ng TV. Sinubukan kong mapatawa siya at nagtagumpay naman ako. Dito na siya nagkalakas ng loob, nakausapin ako sa nangyari sa amin kagabi. Reynold, tungkol dun sa nangyari kagabi, pwede bang sa atin na lang yun? Pakiusap niya. Promise, walang makakaalam kahit na sino. Paninigurado ko sa kanya. Alam ko kasing malaking problema sa amin. At malaking kahihiyan sa mga nakakakilala namin kapag nalaman nila ang namagitan sa amin. Pero, baka naman pwede pang humirit bago natin kalimutan ang lahat. Pagbabaka sakali ko. Oo naman. Mahirap kaya tang tanggihan. Wika niya. Iyon na ang una't huli na hinayaan namin ng isa't isa na magpatangay sa makasalanang sandali ng aming buhay. Hanggang ngayon na may girlfriend na ako at may boyfriend na siyang iba, ay hindi pa rin maalis ang kakaibang mga tinginan namin sa tuwing kami ay magkikita ni Ate Isabel. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at salamat sa mga nakinig.